Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Wow, June na, Miss Jessel. Sadyang napakabilis lumipas ang mga araw ngayong taon, ano? Tama po, Miss Sharon. At speaking of June po, no, medyo marami po tayong observances ngayong buwan po, no, gaya ng Pride Month, Yes. National ICT Month, at Philippine Eagle Week po na pinagdiriwang po natin mula June 4 hanggang June 10 po. No? So sa mga ka-TNK po natin, no, wildlife conservationists, kasalukuyang ginugunita po natin ngayon ang Philippine Eagle Week. Yes, at kasabay niyan, Miss Jessel, ay ang paggunita natin ngayong araw sa World Environment Day. Shoutout po pala sa mga taga-subaybay natin sa environmental advocates at sa June 8 naman po ang ating World Oceans Day. Habang ang Philippine Independence Day, syempre gugunatain natin sa June 12. And of course po, Miss Sharon at mga ka-TNK, katatapos lang po ng International Day of Innocent Children Victims of Aggression nitong June 4. Yes. At meron din po tayong Day of the Seafarer sa June 25. At sa June 7 naman po ay ipagdiriwang natin ang National Migrant Workers Day na may temang bayan, bayani, bayanihan. At Miss Sharon at mga ka-TNK, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Yes, tamang-tama yan, Miss Jessel, dahil ang TNK ay umaabot overseas. Kaya naman batiin muna natin ng Happy TNK listening ang mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app. Happy TNK viewing din po sa mga nanonood sa atin live sa Facebook po ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel po ng Radio Magazine. At hello rin po sa mga sumusubaybay sa atin sa replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At hello din po sa mga nanonood sa atin sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Kasabay po ito ng ating episode replay po, no? At in case po na gusto ninyong balikan ng ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Okay, at ngayon naman, Miss Jessel, ang mga ka-TNK at mga ka-TNK ay dumako tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para po sa ating unang featured God Work, Cebu inilunsad ang Right to Care program para sa mas inklusibong serbisyong pangkalusugan. Mas pinalalakas ng Cebu Provincial Government ang inklusibong serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng bagong Right to Care program na nilagdaan sa unang araw ng Pride Month. Layunin nitong bigyan ng mga mamamayan ng karapatang magtalaga ng isang care partner na tutulong sa kanila sa oras ng pangangailangang medikal, emergency at social services. Sa
ilalim ng Executive Order No. 29, maaaring samahan ng care partner ang pasyente sa ospital, makatanggap ng update sa kondisyon kung may pahintulot at tumulong sa pagproseso ng tulong mula sa gobyerno. Kinikilala ng programa ang iba't ibang uri ng ugnayan, kabilang ang LGBTQIA+ community, live-in partners at iba pang caregivers. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, hakbang ito tungo sa mas makatao at gender-responsive na pamahalaan kung saan walang naiiwan sa serbisyong pangkalusugan dahil sa limitasyon ng legal na pagkilala sa relasyon. At para po sa isa pa nating featured GADWORK, katutubong kababaihan sa Davao, pinapangalagaan ang inabal weaving sa gitna ng modernisasyon. Muling binibigyang buhay ng kababaihang Bagobo taga Bawa sa Davao City ang tradisyon ng inabal weaving, isang sinaunang sining ng paghahabi na muntik nang mawala. Sa pangunguna ng mga Binugaw Bagobo, taga Bawa Women Association o BB-TAWA, patuloy na naipapasa ang kultura habang pinapalakas ang kabuhayan ng komunidad. Sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, nabigyan sila ng pagsasanay, makabagong kagamitan at teknolohiya upang mapahusay ang produksyon. Gayunpaman, mananatiling buhay ang tradisyon na disenyo at ikat techniques na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga katutubo. Para po sa mga kababaihang weaver, ang inabal ay hindi lamang produkto kundi simbolo ng pagkakakilanlan, katatagan at oportunidad para sa sa mas inklusibo at sustainable na kabuhayan. At para po sa ating panghuling featured GADWORK, Las Piñas pinalalakas ang papel ng kalalakihan para sa gender equality at responsableng pamilya. Sa Las Piñas City po ay sinusulong ng pamahalaang lungsod ang programang Katropa na layuning hubugin ng mas responsable at aktibong papel ng kalalakihan sa pamilya. Sa pamamagitan po ng pagsasanay, tinuturuan ng mga ama at male partners na maging katuwang sa pagpapalaki ng anak, family planning at pang-araw-araw na responsibilidad sa tahanan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng kalalakihan upang maisulong ang gender equality at mas balanseng paghahati ng tungkulin sa loob ng pamilya. Binibigyang din ang respeto, kooperasyon at shared responsibility bilang pundasyon ng matatag na pamilya. Sa pamamagitan po ng programang ito, layunin ng Las Piñas na makabuo ng mas ligtas, mas maayos at mas inklusibong komunidad kung saan parehong may mahalagang papel ang kababaihan at kalalakihan sa pag-unlad ng lipunan. Good job po sa lahat ng ating kapwa GADvocates sa kanilang mga GADWORK. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag #SaySaTNK. Oras na naman para sa hashtag #SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag #SaySaTNK. At para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil malapit na nga po ang National Migrant Workers Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, sinong migrant worker na kilala mo ang itinuturing mong modern day hero? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa GADvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Okay, at upang alamin kung bakit nga ba maituturing na modern day heroes ang ating mga migrant workers, may makakasama po tayo mula mismo sa Department of Migrant Workers o DMW. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng programang Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsunod
daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng akbat, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers, kasama po natin live via Zoom ang Undersecretary for Finance and Internal Management ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Yusek Nikki. Magandang hapon, Miss Sharon and Miss Giselle at happy TNK Day po sa ating lahat at syempre po shout out sa ating mga migrant workers globally. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Yusek Nikki. Bilang paggunita sa National Migrant Workers Day ngayong darating na June 7, paano po ninyo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipinong migrant workers na itinuturing nating mga modern day heroes? Ano po ang kanilang pangunahing papel sa ating ekonomiya, pati na rin po sa kanilang pamilya at komunidad? Opo. Ang atin pong mga migrant workers ay tinatawag po natin ng mga bagong bayani ng Yes. mundo. Mhm. Yan po ay talagang totoo dahil unang-una po makikita po natin at maisasalarawan po natin sila bilang isang simbolo ng katatagan na ipinapamalas po nila sa pamamagitan po ng kanilang paggawa, lalong-lalo na sa iba't ibang bansa. At ito pong katatagan na ito na binibigay po ng ating mga migrant workers ay nagbibigay naman din po ng pride sa ating bansa at hindi lamang po yan, sila po ay nagko-contribute din sa ating ekonomiya. Sa vision po ng Department of Migrant Workers, nakasaad po doon specific that they are co-architects of national development. At yan po ay talagang ang kauna-unahang secretary ng Migrant Workers po, Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Ople po, ang talagang nagsabi na sila po ay co-architects ng ating national development. Opo, ganun po ka-importante po no, yung ating mga migrant workers. Yusek, i-ask na lang din po namin, mayroon po ba tayong updated po ng mga data? Kung ilan po ang female at male OFWs po na meron tayo ngayon at paano po sila nahahati no, sa land-based at sea-based workers po at ano po yung kanilang mga pangunahing category po no, ng trabaho sa ibang bansa? Sa atin pong 2025 na deployment, overseas deployment statistics po natin, umabot po sa 2.7 million na Filipinos po ang na-deploy po natin. Dumaan po ito sa tamang proseso ng Department of Migrant Workers. At sa bilang po na ito na 2.7 million, 50.08% po or 2.1 million po ang mga kababaihan, samantalang 49.92% naman po ang mga kalalakihan. So halos pantay po pero may konting lamang-lamang po ang ating mga kababaihan. Yes. And pagdating naman po doon sa pagkakahati-hati kung sila ay land-based or sea-based, ang atin pong land-based workers ay nasa 78.5%, samantalang ang atin pong sea-based ay nasa 21.5% naman po. Mhm. Okay, ano po? Madalas nating marinig ang terminong feminization of labor, migration. Ano pong ibig sabihin nito, Yusek, at paano ito nakikita na sa konteksto o context ng mga Pilipinong migrant workers sa kasalukuyan? Opo. Yun pong tinatawag po natin na feminization of labor dahil nga ang advocacy ng mga kababaihan para maging kapantay halos sa lahat ng oportunidad sa larangan lalo na po ng paggawa ay umusad po ito ng husto. Kaya ang mga developed countries po, lalo na po yung mga highly developed countries, marami po sa mga kababaihan ang nag-join po ng labor force. And sa kanila pong pag-join sa labor force, sila po ay umaangat sa kanilang larangan na pinaglilingkuran.
So ang nangyayari po nito, lalo na po doon sa mga highly developed countries kung saan ang mga kababaihan po ay nasa top of the ladder na ng sabihin po natin ng korporasyon, ang nangyayari po, iniwan po nila yung kanilang pamilya at dahil dyan, nangangailangan naman po sila ng mga magke-care or tutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga naiwan na anak o kaya po ng kanilang mga magulang. So kaya nagkaroon po ng feminization of labor migration dahil ang mga kababaihan po natin dito lalo ay tumutugon doon sa pangangailangan po na yun ng highly developed countries. If you would have noticed, meron po tayong mga countries na tinatawag po natin na aging na yung kanilang population. So nangangailangan din po sila ng carers. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit marami po sa ating mga kababaihang Pinoy ay pumapasok po sa larangan ng healthcare profession sa ibang bansa. Okay po. Meron po ba tayong datos, Yusek, kung ano yung top 3 countries na usually ay ina-applyan ng mga Pilipino? At ano Opo. po yung trabaho? Opo. Kung pagbabasihan po natin, top 3 po kung 2025, lalong-lalo na po sa yung mga new hires po natin, base po sa tala ng DMW, nandyan po ang United Arab Emirates, and then nandyan din po yung Kingdom of Saudi Arabia, at saka po yung Singapore. So the first two ay nasa Middle East. So alam po naman natin yung mga kategorya ng mga trabaho dyan na pinapasukan po ng ating mga kababaihang manggagawang Pinoy. So mostly in the domestic work sector, meron din po dyan yung tinatawag po natin na hospitality and then hotel and restaurant. So mainly services sector po yan. Pagdating naman po dun sa pangatlo, yung sa Singapore, eto medyo okay to kasi mga professionals and highly skilled pagdating po sa ating pong mga nurses and healthcare workers. Okay. Yusek, medyo malapit po dun yung next namin question. Ano naman po kaya yung pagkakaiba po sa karanasan ng mga kababaihan at kalalakihang migrant workers, lalo na po dun sa usapin ng opportunity, sahod, condition sa trabaho at protection po? Okay, kanina po na napag-usapan natin in terms of male and female doon po kung ilan yung porsyento ng mga kababaihan at kalalakihan na na-deploy po natin. Halos pantay po yung figures po natin. Pero kung susuriin mo pong mabuti yung land-based workers po natin, which comprises 78.5% or that's equivalent to 2.1 million na mga Filipinos na land-based po. If you segregate them by gender, ang kababaihan po dyan accounts for 62%. So, ano siya? Bakit ganon yung pinaka datos niya na mas marami ang mga babae doon sa land-based? Kasi nabanggit ko po kanina, i-connect po natin yan doon sa countries of destination po natin na karamihan po ay nasa Middle East countries. And the type of work that they do, yung domestic work, hospitality, and mostly services sector. Pagdating po sa land-based, ang portion naman po, ang proportion naman po ng ating mga kababaihan ay nasa 26% po lamang. So, ibig sabihin, around 74% po ay mga kalalakihan. So, makikita mo din doon yung disparity of the type of work ng ating mga seafarers. Kasi karamihan naman po dito, syempre, mga cargo ships, bibihira din naman po yung mga cruise ships na tinatawag po natin. And then, meron po tayong special category of deployment, yung tinatawag po natin na special work permit category kung saan, ito naman po, lalong-lalo na po sa Korea, ito ay mga agri-based opportunities. So, pag mga seasonal workers po ang dinideploy po natin dito at makikita po natin na 6% lamang po ang mga kababaihan doon po sa total deployment po natin para po doon sa seasonal worker po natin sa Korea. Kasi medyo mabigat din po ang ginagawa at kailangan tiyagain
at kailangan ng lakas doon po sa uri ng trabaho na meron po sa seasonal work. Mhm. Mm. Okay. Yusek, ano naman po yung particular na hamon at gender-based risks na po na kinakaharap ng mga kababaihang migrant workers na bihira o hindi naman nararanasan ng mga kalalakihan? Okay, siguro unahin po natin, una yung empowerment by reason of the feminization po ng labor migration po natin. Mm-mm. Empowerment kasi po ang mga kababaihan, they are able to provide for their family, nagiging breadwinner po sila at nakakapag-contribute po talaga sila sa ekonomiya natin. Kaya lang, meron po tayong tinatawag na double burden ng ating mga kababaihan. Kasi I mentioned earlier, yung katatagan, yung pagiging resilient po ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan. Sila po yung nagtitiis, kahit anong hirap po ang dinadanas po nila. Meron din pong cases, halimbawa ng mga exploitation or abuse, but they have to remain strong for their family. Kasi nga, sila po yung sinasandalan ng ating pong mga pamilya na naiwan po dito po sa ating bansa. And primary reason bakit sila nagtitiis is they want to send their children to school. They want them to finish schooling. And siguro po yung second and third reason bakit po sila nagtitiis na mapalayo sa kanilang pamilya ay gusto po nilang magkabahay at syempre po gusto din nilang magkaroon ng proteksyon ang kanilang kalusugan. Mm. Okay, follow up lang po, no, Yusek, kasi nakikita ko doon sa video. Kung meron po ba tayong datos about sa healthcare, specifically sa mga caregivers, no po. Meron ba tayong datos kung ilan ng mga kalalakihan, mas marami ba ang kababaihang caregivers, no po? At yun nga po, regarding hamon or challenges. Kasi kung caregiver, medyo kailangan, di ba, lalaki. Kasi kung bubuhatin yung mga matatanda, ano po, meron po ba tayong datos tungkol dyan? Kung gaano karami, mas marami ba ang babae o mas marami ba ang lalaki? Opo. Pagdating po doon sa ating nursing professionals, they account for about 2% of the total deployment po natin. So, maliit na portion pero marami po yan kasi million po yung pinag-uusapan. So, mga libo-libo rin po yung nade-deploy natin na healthcare workers. Pero pagdating po ma'am doon sa gender disaggregation, whether yung mga healthcare workers natin ay babae o lalaki, maaring ikalapin po muna namin. Ito, wala ako ngayong datos tungkol dyan. Pero makikita po natin na base po doon sa pagbibisita po natin sa iba't ibang bansa, marami pa rin po yung mga kababaihan po natin na health workers na nasa ibang bansa. Nakita ko nga kasi, di ba, yung pag-aalaga, pagsubo nga ng pagkain, paglinis ng dumi ng senior, di ba? Parang kailangan tiyaga talaga na babae lang ang kayang, yung patients, ang kayang, siguro meron ding mga kalalakihan. Pero yun nga lang po, no, pagka yung pagbuhat-buhat, baka yun ang, yun ang challenge, Okay. Kaya marami pa po tayong kailangan gawin, no, para pagdating po sa mga stereotyping, no, na mga trabaho po, no. Ito rin po yung alam ko po isa sa mga ginagawan po ng mga paraan po ng DMW, no, para talagang equal opportunities po para sa ating mga migrant workers. Maraming salamat po, Yusek Nikki, sa iyong mga ibinahagi po sa amin, no. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan at maya-maya po ay aalamin naman natin kung ano po ang mga kaso ng pang-aabuso ang nararanasan po ng ating mga migrant workers at kung ano pa po ang mga agarang hakbang na dapat po nilang gawin kung sakaling malagay po sila sa ganong sitwasyon. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and
Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Labas ng Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang. Okay, we're back po sa Tinig ng Kababaihan para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Undersecretary Dominic Rubia Tutay mula po sa Department of Migrant Workers. Okay po, para po sa ating pagpapatuloy. Yusek Nikki, ano naman po yung mga karaniwang kaso po no ng pang-aabuso o paglabag sa karapatan na nararanasan po ng ating mga migrant workers, lalo na po ng mga kababaihan, at paano po natin ito tinutugunan? Opo. Siguro unahin ko po yung mga kaso ng illegal recruitment po. Bago pa po sila pumunta dun sa countries of destination po nila, marami po ang mga nabibiktima ngayon ng illegal recruitment. Ito po ay hindi dumadaan sa tamang proseso at karaniwan po ay naniniwala sila doon po sa mga announcements sa social media. So ang panawagan po namin ay sana po doon lamang tayo sa official Facebook page at saka website po ng DMW. Mag-check kung talaga bang ito po ay legitimate o hindi. Pangalawa po siguro yung tinatawag natin na contract substitution. Maaring ang kontrata pagdating na pinirmahan dito, pagdating po doon sa kanilang countries of destination, ay iba naman pala ang terms and trabaho. conditions, lalo na po din yung sweldo. Mhm. And then, siguro po yung isa, may mga pang-aabuso pa rin po, but ang tingin ko po ay nami-minimize na po ito ngayon sa aking pong pananaw kasi pagdating naman po doon sa bagay na yan, ang kasunduan po, ang atin pong diplomatic relations with host countries ay napapaloob po sa mga kasunduan at tinitingnan po natin dyan yung terms and conditions of work ng atin pong mga migrant workers. Siguro po ang isang glaring na nakikita ko base na rin po sa pagpunta ko po sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East, nakakaramdam po ng pagod yung ating mga migrant workers. Pero pag tinanong mo po sila kung bakit, yung type of work that they do, tapos yung magnitude ng work, halimbawa sa isang domestic worker, hindi nila akalain na super laki ng bahay na kanilang nililinis. O kaya minsan, sa isang pamilya siya naka-assign pero gagamitin din po sila ng family members ng kanyang amo. So dito po nakakaramdam ng pagod at yun nga, mabigat ang pasanin po ng ating mga migrant workers. Kaya ang importante po sa ganitong sitwasyon, nagbigay po ng
order ang ating nag-issue po ng order ang ating kalihim Secretary Hans Leo J. Kakdak na part of the reforms that we do is yun pong tinatawag po natin na know your employer. Ibig pong sabihin po nito ay bago ka pa man ma-deploy, kailangan makausap mo yung employer mo, magkakilanlan po kayo. Kasi minsan po, di ba, pag pagpunta mo doon, saka mo palang nakikilala kung sino yung employer mo, ano yung gagawin mo, ano yung task mo. So, dito, bago ka palang pumunta doon sa iyong amo, bago ka pa lumabas ng bansa, kilala mo na sila. So, meron kang mag-gauge mo na kaya ko ba o hindi yung trabaho pagdating ko po doon sa ibang bansa. And then, syempre, patuloy po ang pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga host governments. And syempre, yung pong atin din na relations with recruitment agencies na kailangan sila po ay sumunod sa patakaran po ng ating Department of Migrant Workers. Okay. Kapag po nakaranas naman po ng pang-aabuso, diskriminasyon o emergency ang isang migrant worker sa ibang bansa, ano-ano po ang agarang hakbang na dapat nilang gawin at anong mga ahensya o serbisyo po ang maaari nilang takbuhan? Okay po. Ito paalala po sa lahat ng paalis pa lang ng bansa. Alamin niyo po yung address, telephone number ng ating pong embahada at ng atin pong Migrant Workers Office at Office po ng Overseas Workers Welfare Administration doon po sa bansa na pupuntahan natin. Importante po yan kasi sila po ang unang tutulong po sa atin kung magkaroon po tayo ng suliranin. Sila po yung tatakbuhan po natin pagdating sa ibang bansa. Sila po yung kakalinga po sa atin doon po sa host country na pupuntahan po natin. And when they are there, sa ating Migrant Workers Office, sa OWA Office po abroad, and even po sa Philippine Embassy, binibigyan po natin yan ng mga kaukulang tulong. Unang-una po, kapag nag-run away po halimbawa yung ating migrant worker, meron po tayong shelter na pwede nilang pagtuluyan temporarily at binibigyan po sila doon ng kalinga, mga pagkain, and then aayusin po yung kanilang mga dokumento sakali po na they decide to go back home. Or meron naman po kung meron pong mga issues about terms and conditions nung kanilang contract na nalabag po, then meron po yung mga legal assistance. Meron din po tayong mga kaso ng OFWs po natin na nagkakaroon po ng karamdaman sa ibang bansa. So, ang ginagawa naman po natin, meron din po tayong serbisyo medikal na ibinibigay po sa ating mga kababayan. Okay. Yusek, paano naman po isinasama ang gender equality at women's empowerment po sa mga polisiya at programa para sa mga migrant workers at paano po nito partikular na napoprotektahan at napapalakas ang sektor po ng kababaihan? Opo. Siguro bago tayo pumunta doon sa pagbalangkas ng polisiya at mga programa po para sa ating mga migrant workers, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang kauna-unahan po dito na magiging basehan po natin ay syempre po yung budget. So kailangan po when we do prepare our budget, when we propose our budget for the next calendar year or every year, dapat alam na po natin ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na ng mga kababaihan, na maaari po natin na ilagay o i-propose doon po sa ibibigay po natin na budget proposal for the calendar year. So, dyan po nakasaad ang lahat ng mga polisiya at programa na bibigyan po natin ng budget. So, halimbawa po sa DMW po, ini-ensure po natin na meron pong sapat na pondo para po sa welfare services ang ating pong budget. Dito po pumapasok yung tinatawag po natin na action fund o agarang kalinga para sa ating mga OFWs na nangangailangan. Ang action fund po ang nagiging source ng medical, financial, and even legal assistance para po sa
OFWs po natin na magkakaroon po ng problema. So, dito din po, ang mga kababaihan, tinitingnan din po natin, mga kababaihang migrant workers, we see to it na kapag sila po ay kailangang mag-reintegrate sa ating bansa or bumalik sa ating bansa, meron po tayong sapat na pondo naman na makakatulong po sa muli po nilang pagbangon. So meron po yung bukod sa financial assistance po, pwede rin po nabigyan po sila ng livelihood assistance and even itawid po natin sila sa training kung saan mag-transition po sila from one skill to another, maybe another opportunity for them, or they can start a business. So it's still about women empowerment po para sa ating mga migrant workers na nanunumbalik naman po dito sa ating bansa. Okay. Ngayon naman po, Yusek Nikki, no? Basahin po natin yung mga insights na ibinahagi ng ating mga ka-TNK sa ating Say sa TNK, Question of the Week. Ito po yung tanong na binigay natin na kanilang bibigyan ng insight. Sinong migrant worker na kilala mo ang itunuturing mong modern day hero? Ito po ang say ni Marga Nuke. Itinuturing kong modern day hero ang tita ko na nagtatrabaho bilang migrant worker sa Thailand para masuportahan ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Similarly, itinuturing kong modern day heroes ang lahat ng mga nanay, tatay at breadwinners na nagtatrabaho abroad para mabigyan ng stable na future ang kanilang mga anak at o pamilya. Ang say naman po ni Chancal Flores, ang itinuturing kong migrant worker ay ang mga doktor at guro na walang sawang nagseserbisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na proteksyon at mga benepisyo anuman ang sitwasyong kanilang kinakaharap. At ito naman po, ang say ni Teddy Bernal, ang itinuturing kong bayaning migrant worker ay ang aking kuya dahil sa kanyang pagsisikap at sakripisyo bilang isa sa mga pangunahing nagbibigay suporta sa aming pamilya upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Pagpupugay po sa lahat ng ating mga kapamilyang OFW. Say naman po ni Queenie Rose Atip, para sa akin po ang aking mga tito at tita na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Sobrang saludo po ako sa kanilang mga sakripisyo at pagsusumika para lamang matustusan ang mga pangangailangan ng mga pamilya nila, lalo na para makapagtapos ng pag-aaral ang mga pinsan ko. Gabayan at protektahan nawa sila ng Diyos. Ito naman ang say ni Dari Balmores, para sa akin po, ang ate Ros ko, ang modern day hero ko bilang breadwinner na nagtatrabaho sa cruise ship. Isinakripisyo niya ang maraming panahon kasama kami para mabigyan kami ng mas maayos na buhay. Dahil sa kanya, maraming pangarap ng pamilya namin ang natupad. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman ang masasabi ni Yusek Nikki sa say ng ating mga ka-TNK? Talaga pong nakakabilib ang paghanga ng atin pong mga kababayan, ng kanilang pamilya, sa atin pong mga migrant workers na talagang nagsasakripisyo. Siguro ito po yung summary nung na-discuss po natin for the last almost an hour, na talagang they regard the OFWs, their family members as their heroes dahil nga doon po sa una, sakripisyo na binibigay po nila. Pangalawa po, doon sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya, sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So tinatanaw po nila yon na utang na loob. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating OFWs at syempre po sa lahat na po ng mga taga-TNK members po natin na nagbigay po ng kanilang opinion sa inyo pong tanong. Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating Say sa TNK. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin ang mensahe ng Department of Migrant Workers ngayong darating na National Migrant Workers Day. Abangan yan sa Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto.
Teka, lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagmo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kang mangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Labas ng pangko, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay para sa ating episode na Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers. Pero meron ka bang sasabihin or babatiin muna, Jessel? Opo, sa batiin live po muna stream? natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin. Kay Teddy Bernal, Romel Livid, Brilliant May, Sean Kyle Flores at Honey Lee Ibanez. At Yusek, may isang mabilisang tanong lang po siguro. Sabi po niya, tinatago daw po ng employer ang passport. Anong pwedeng magawa ng gobyerno tungkol dito? Opo, bawal po yan under existing policies po natin. Kaya ang advice ko po sa ating mga kababayan na punta po ng ibang bansa para magtrabaho, huwag po nating ibigay yung passport natin. Ngayon po, kung may mga ganitong paglabag po, kailangan po na i-report po natin sila sa pinakamalapit po natin na Migrant Workers Office kung saan po sila nakakasakop doon po sa kanilang workplace. Kasi importante po na madalaw ang ating mga kababayan doon sa kanilang workplace at kailangan po na ito ay marisolba po sa pamamagitan po ng pakikipag-usap din po natin doon sa ating mga employers. At kailangan din po pag may mga ganitong violations, yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agent, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers. Salamat po, Yusek Nikki. Ito na po ang ating panghuling tanong po sa pagdiriwang po natin ng National Migrant Workers Day. Ano po ang inyong mensahe para sa lahat po ng Pilipinong migrant workers, lalo na po sa ating mga kababaihan tungkol po sa pagtataguyod ng kanilang karapatan, kaligtasan at dignidad? Okay po. Unang-una, pasasalamat po hindi lamang po ng DMW, kundi pati na rin po ng buong pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat po ng ating mga migrant workers na nagsisikap, hindi lamang po para sa kanilang pamilya, kundi para po sa ating bayan. Kaya nga po yung tema natin, bayan, bayani at bayanihan, dahil sila po ay kaagapay ng ating bayan at tinuturing po natin ng mga bayani po, bagong bayani ang ating mga migrant workers. Yung bayanihan naman po, kung mapapansin po natin na meron pong mga nanunumbalik na mga migrant workers dahil po naipit sa giyera sa Middle East. Kaya ang bayanihan po ay gumagana dahil ang whole of government approach, ang whole of nation approach po ay nagbibigay po ng ayuda, ng tulong sa atin pong mga kababayan na mga migrant workers na nanumbalik po dito sa ating bansa. Hindi lamang po DMW, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan tulad na lamang po ng DOLE, ng DOH, ng DSWD, nandyan din po ang DOT at DTI at marami pang ahensya ng pamahalaan, katuwang din po ang OWA sa pagbibigay po ng mga reintegration programs po natin para sa ating returning migrants. And for the entire month of June ay marami po tayong mga events na ibinibigay po para sa ating pong mga overseas Filipino workers. Some of them you can join online po, lalong-lalo na po sa June 7 na Migrant Workers Summit po, OFW Global Summit. Ito po ay may partisipasyon ang atin pong mga OFW sa iba't ibang bansa. And inaayayahan ko rin po kayo doon sa ngayon po, June 5, nasa Batangas po, ng tinatawag po natin na bayanihan
para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Fair at magkakaroon din po nito sa Baguio sa June 16. Ito po ang pinaka-importante din, yung Migrant Workers Health Summit. Ito po ay 2 days na serbisyo na ibibigay po natin sa ating mga migrant workers at saka po ng kanilang pamilya. Meron po itong iba't ibang serbisyo na ibibigay po ng Department of Health sa kalusugan. Meron po tayong cancer care screening. Magkakaroon din po tayo ng mga libreng gamot, libreng check-up para po sa ating mga magpa-participate po na migrant workers. So in sum din po, gusto lamang din po natin na ipaalala sa ating mga migrant workers na ang ating pong pamahalaan ay nakatutok po sa kalusugan po ninyo, nakatutok po sa inyong karapatan, nakatutok po sa inyong kaunlaran, saan man po kayong dako ng mundo, maging pagbalik nyo po dito po sa ating bansa. Sobrang siksik at dami pong mga kaganapan po no para sa ating Migrant Workers Month. Muli maraming salamat po kay DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Thank you din Thank you po. sa mga bumubuo po ng Department of Migrant Workers, lalo na po sa Office of Undersecretary for Finance and Internal Management at sa Strategic Communications Office. At sa lahat po ng ating mga migrant workers, saludo po kami sa inyo. Naway, kayo po ay always healthy and safe, nasaan man po kayong panig ng mundo. Thank you po, Yusek Dominic, ano po? And Maraming salamat po mga ka-TNK and Miss Sharon and Miss Giselle. thank you po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. At tandaan, hindi madali ang mawalay sa pamilya at mag-ibang bansa para maghanap ng mga magagandang oportunidad. Ngunit sa kabila ng mga hamon at nakaakibat nito, patuloy na nagsusumikap ang ating mga migrant workers para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman nararapat na kilalanin natin ang kanilang mahalagang ambag at tiyaking napoprotektahan ng kanilang mga karapatan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Anuman ang uri ng pang-aabuso laban sa ating mga migrant worker ay ating mariing kinokondena dahil anuman ang kulay, kasarian o katayuan sa buhay, nararapat lamang na sila ay mamuhay ng ligtas, may dignidad at kapantay ng kanilang kapwa Pilipino o banyaga man. Kaya sa pagdiriwang po ng National Migrant Workers Day, muli nating pasalamatan ng ating mga OFW sa kanilang sipag, serbisyo at sakripisyo. Tunay nga na kayo ang mga bagong bayani ng bayan na nagbabayanihan para sa kanilang, para sa ating kaunlaran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino. Manatiling nakatutok sa ating himpilang hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Labas ng ako, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawan.